Hello, this is Alex at welcome sa channel ni Boss Mike. Marami po nag-request ng tutorial kung paano daw po ako ginawa. Yes, ako po isang puppet kung paano daw po ako ginawa. Kaya sa episode na ito, tuturuan kayo ni Boss Mike kung paano gumawa ng isang tulad ko. Isang gwapong puppet. Hihihihi. Boss Mike, tara na, simulan na natin. Bago po tayo magsimula, kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa channel ni Boss Mike, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe at i-click yung bell button para ma-notify po kayo pag meron siyang bagong tutorial. At sana po, i-like niyo din po itong video na ito. Boss Mike, ikaw na! Ayan, tulad po ng sabi ni Alex, tuturuan ko kayo kung paano gumawa, paggalawin or pagsalitain ang isang karakter tulad ni Alex. Tara, simulan na natin! Ito ang mga kakailanganin natin para makagawa ng isang karakter. Una, kailangan po natin ng Adobe Photoshop or Adobe Illustrator. Kailangan po natin ng mga software nito dahil dito natin bubuuin yung mga karakter or puppet. Pero huwag kayong mag-alala kung hindi kayo marunong gumamit ng Photoshop at Illustrator dahil may mga magagamit po tayo ng mga free na karakter na pwede nyo gamitin. Pangalawa, kailangan po natin ng Adobe Character Animator. Dito naman natin pagagalawin at pagsasalitain ang karakter na ginawa natin. At ang pangatlo, kailangan natin ng konting tiyaga at pasensya. Okay, para po sa tutorial na ito, hindi ko na po ipapakita kung paano gumawa ng karakter sa Photoshop or Illustrator dahil matatagalan po tayo. Gagamit na lang po ako ng mga sample puppet at ito ang ating pagsasalitain at pagagalawin. Okay, so i-open na po natin yung ating Adobe Character Animator. Okay, so ito na po yung interface ng ating Adobe Character Animator. So ang gamit ko po na Adobe Character Animator ay version 2020. Okay, so pwede po kayong gumamit ng ibang version or lower version ng Adobe Character Animator. May konting pagkakaiba lang sa mga features nito at sa interface nito. Okay, so start na po natin. Meron po tayong tatlong tab dito sa ating Adobe Character Animator. Yung una is Rig. Dito po natin maka-customize or ma-edit yung ating character. Dito rin po natin ililink yung mga movements or behavior ng ating character. Next, meron po tayo ditong Record tab. Dito naman po sa Record tab, dito po natin i-record yung eksena or yung scene na gagawin natin doon sa ating character. And then last one, meron po tayong Stream. Dito naman po si Stream, pwede po nating i-live yung eksena na gagawin natin doon sa character natin. Ayan. Meron po tayong makikita dito na home icon. So, click po natin itong home icon natin. Ayan. So, tulad ng sabi ko sa inyo kanina, hindi na po tayo gagawa ng character sa Photoshop or Illustrator kasi matatagalan po tayo. Gagamit na lang po tayo ng mga sample puppet na nandito. Ayan. So, meron po tayo ditong iba't ibang sample puppet na pwedeng pagpilian. Ayan. Okay, so dito po sa mga example puppets natin, mamimili po tayo ng isa. Halimbawa po, ito pong si Chloe. Ayan, kung napapansin niyo po, meron po tayo ditong Photoshop at Illustrator. So, ibig po sabihin, pwede po natin itong i-edit sa Photoshop or Illustrator. So, pwede po natin siyang i-modify or i-edit itong character nito. Or, pwede rin po tayong gumawa ng sarili po nating character sa Photoshop at Illustrator tulad po ng sinabi ko kanina. Okay, so i-click po natin ito. Ayan, so ito na po yung character natin na si Chloe. So kung napapansin nyo po, gumagalaw na rin po siya. Depende po yun sa movements na ginagawa ko. Okay, so pumunta po tayo dito sa ating project panel. Ayan. So dito po sa may project panel, makikita po natin dito yung character po natin na si Chloe. Okay, and then makikita din po natin dito yung scene. So, si Chloe, ito po yung ating puppet. At yung scene, ito po yung ating parang magiging stage. Okay, so dito rin po natin makikita yung triggers panel. So, dito po sa may triggers panel, dito po natin makikita yung mga movement na kayang gawin ni Chloe or nung ating character. Dito po sa may triggers, ito po yung mga movement na mano-mano po nating gagawin. So, halimbawa, pag pinindot po natin yung letter B, ayan, ang nakalagay po dyan is blink. So, magbi-blink po yung ating character. Yung mata po ng ating character ay magbi-blink pag pinindot po natin yung letter B. Ayan. And then, halimbawa naman po, punta po tayo dito sa may bandang baba. Kapag pinindot naman natin yung letter W, ayan. Ayan, kung napapansin nyo po, nagwi-wave po yung ating character.
Ayan, so dito po sa My Triggers, ito po yung manual po na movement or behavior ng ating character. Ibig sabihin ng manual, tayo po yung magpapagalaw sa kanya ng mano-mano. Ayan, so dito naman po sa may timeline scene natin, ayan, dito sa may bandang baba, dito naman po natin makikita yung timeline ng ating scene. So kung napapansin nyo po, meron po tayong isang character na si Chloe. Ayan, so wala pa po tayong mga ina-add ng mga ibang content or media, halimbawa po ng mga audio or video. So si Chloe pa lang po yung nakikita po natin ngayon kasi wala pa po tayong nilalagay. Okay? So next, dito naman po sa may bandang gitna, ito na po yung mismong scene na nakikita nyo. Ayan, kung napapansin nyo po, ito po si Chloe na gumagaya po ng ating movement. Ayan. And then, dito naman po sa may bandang taas, ito po yung ating panel ng camera and microphone. So, kung mapapansin nyo po, ayan. So, ito po yung ating camera. Ayan. So, nakikita nyo rin po ako dito. So, ibig po sabihin, na-detect po ng camera po natin at ng microphone natin yung ating movement at yun po yung kinagaya ng ating character. So, ngayon po, hindi pa po nakaset po itong ating camera dito at ang ating microphone. So, kung mapapansin nyo po, meron pa po tayong nakikitang bilog. So, ibig po sabihin, hindi pa po nasiset yung ating pose. Ayan. So, para iset po yung ating pose at para mas accurate po yung gagayahing movement ng ating character, kailangan po natin itong iset. So, halimbawa po, pag okay na po tayo dito sa ating mukha na i-scan or na-detect ng ating webcam, itong nasa loob ng bilog, pindutin na po natin itong set, rest, pose. Ayan. So, kung napapansin nyo po, nung sinet ko na po yung ating pose, nagkaroon po ng mga points dyan sa ating muka na siya namang paggagayahan ng ating character. So, every time po na nagsasalita po ako, ay nagsasalita na rin po yung ating character. So, every time po na ginagalaw ko or biniblink ko po yung ating mata, ayan, nagbiblink na rin po yung ating character. Kahit hindi na po natin pinipindot yung mga nandoon sa triggers. Ayan. So, kapag ginalaw ko po yung aking mata, ayan, papansin nyo po, gumagalaw din po yung mata ng ating character. Ganon din po yung ating kilay. Ayan. So, pag ginagalaw ko po yung aking kilay, ayan, gumagalaw din po yung kilay ng ating character. Ayan. Okay? So, kapag ka-in-off ko po yung ating microphone, ayan. So, hindi na po madidetect ni character yung ating boses. So, hindi na rin po siya magsasalita. Hindi na po bubuka yung kanyang bibig. At ang ipa-follow na lang po niya ay yung movement ng ating mata at ulo. Ayan. Okay? So, pag in-off naman po natin yung ating camera, ayan. So, hindi na po gagalaw yung ating character kasi wala na po siyang gagayahin. Okay? Ayan. So, i-on ko lang po yung aking camera at yung ating microphone. Okay? So, dito naman po sa may bandang baba, nandito po yung ating properties. So, dito po sa properties, nandito po lahat ng behavior ng ating character. Okay, so, halimbawa po, gusto po nating i-customize yung size or yung location ng ating character. So, punta po tayo dito sa may transform. Ayan. So, halimbawa po, gusto po nating i-resize yung ating character. Click lang po natin itong scale. Ayan. And then, dito sa 50%, pwede po natin yung babaan or bawasan para lumit siya. And then, pag dinagdagan po natin, lalaki siya. Ayan. So, pwede rin po natin ito i-move na kanyang position. So, halimbawa po, ayan, sa y-axis, ayan. And then, pwede rin po sa may x-axis, ayan, x position. Ayan. Okay? Ayan. So, nandito po yung mga iba't ibang behavior na pwede po nating i-edit at i-modify. Okay? So, ayan po. So, itong dinidemo ko po dito parang overview lang po kung paano po gagawin or gagamitin itong ating Adobe Character Animator. So, hindi ko na po ito i-discuss lahat isa-isa. Ito pong nandito dahil po matatagalan po tayo. Ayan. Next, ito pong character na pinili po natin, pwede po natin itong i-control gamit po itong ating mouse. Okay? So, halimbawa po, gusto po nating pababain or pataasin itong kanyang kamay. I-click lang po natin itong ating mouse. Ayan. So, pag click po natin yung kanyang kamay, ayan, depende po sa movement ng mouse kung saan po natin siya ilalagay. Ayan. So, gumagalaw na rin po siya. Ayan. So, halimbawa po, ibababa natin itong kanyang kamay. Ayan. And then, tataas natin itong isa. Okay? Ayan po. Okay?
Ayan, so halimbawa gusto po nating baguhin yung itsura ng kanyang kamay. Halimbawa may gusto siyang ituro, may gusto po tayong ituro. Hanapin lang po natin yung point dito. Ayan, number 2. Ayan, kung napapansin nyo po, nagtuturo na po yung ating character at pwede na po natin itong igalaw gamit yung ating mouse. Halimbawa may gusto po tayong ituro. Ayan. Ayan. Ganon din po dun sa kabilang kamay. Ayan. So, baba po natin isang kamay niya. And then, yung isang kamay. Ayan. So, pinindot ko po yung number 4 kasi number 4 po yung point po dito ng kanyang right hand. Ayan. So, naka-point position na po yung kanyang kamay. Click ko lang po itong mouse doon sa kanyang kamay. Ayan. Pwede rin po dito. Ayan. Ayan. So, pwede po siya magturo. Ayan. Okay? Ayan. So, pwede po siya magturo. Pwede rin po siyang gumagalaw gamit yung ating ulo. Ayan. Okay, so kayo na pong bahalang mag-explore ng ating mga triggers dito. Ayan. And then, dito po sa ating properties, yung mga iba't ibang behavior po ng ating character. Okay, so next po, halimbawa po gusto na po nating i-record itong ating scene dito po kasama yung ating boses habang siya ay nagsasalita. So, ang gagawin lang po natin, click lang po natin yung record button dito. Ayan. So, pag click ko po yung record dito, ayan, so napapansin nyo po, recording na po yung ating scene. So, kung ano man po yung gagawin natin dito, movement or salita, so marirecord na po siya. So, ayan, so halimbawa po, ayan, gumagalaw po tayo. Tinataas po natin yung kanyang kamay. Ayan, or nagwe-wave po siya. Ayan, or nagtuturo po siya. Ayan. So, marirecord na po yan gamit yung ating record icon dito. Ayan, so kung okay na po yung ating recording, click lang po natin yung stop. Ayan. So, dito po sa may bandang baba, dito po sa ating timeline, ayan, makikita po natin dito yung mga content po natin. Ayan. So, dito po sa may bandang taas, ito po yung ating audio or yung ating boses na na-record. And then, yung mga input po ng kanyang mga movement. So, dyan po natin makikita lahat yun. Okay? So, kung gusto po nating i-play yung ating na-record kanina, click lang po natin itong play button. Ayan, so napapansin nyo po, recording na po yung ating scene. So, kung ano man po yung gagawin natin dito, movement or sa salita, so marirecord na po siya. So, ayan, so halimbawa po, ayan, gumagalaw po tayo. Tinataas po natin yung kanyang kamay. Ayan, or nag-wave po siya. Ayan, or nagtuturo po siya. Ayan, so marirecord na po yan gamit yung ating record icon dito. Okay, so yun po yung output ng ating na-record na scene dito po sa ating character. Okay, so halimbawa, meron naman po kayong recorded na audio or voice, yung inyong boses, pwede nyo na pong i-import dito yung audio or yung recorded nyo na boses at yun na po yung babasahin ni character para makapagsalita siya. So, paano po yung gagawin? Yun po yung ituturo ko sa mga susunod po nating tutorial. Okay? So, halimbawa po, isi-save na po natin itong ating scene dito sa ating character. So, pumunta po tayo doon sa file. Ayan. And then, click po natin yung export. And then, may mga iba't iba po tayong process dito ng pag-i-export ng ating scene. So, kung gagamitin po natin itong character po natin sa mga video natin, ilalagay po natin ito sa mga video natin. So, ang pipiliin po natin dito is yung pangalawa, yung export video with alpha via Adobe Media Encoder. So, ito po yung pipiliin natin. So, para po ang masave lang or ang ma-render lang is yung character mismo. Okay? Na pwede po natin ipatong sa kahit anong klaseng video natin. Okay? So, dito po sa pag-render ng ating output or pag-i-export ng ating output, kailangan po natin ng application na Adobe Media Encoder para po ma-render po itong ating project. Okay, so i-render po natin siya or i-export natin siya. Ayan. So, ang pipiliin po natin is yung video with alpha via Adobe Media Encoder. Ayan. Ayan. So, kung napapansin nyo po, sabi niya po dito, press enter in Adobe Media Encoder. So, kailangan po nating i-open yung ating Adobe Media Encoder para po ma-export po itong ating project. Ayan. So, nag-open na po yung ating Adobe Media Encoder. Ayan. So, ito na po yung ating Adobe Media Encoder. So, ito na po yung ating in-export kanina na project galing po sa Adobe Character Animator.
Ayan, so ang gagawin lang po natin dito, select lang po natin ito, and then click po natin yung start icon dito. Ayan, so pag-click po natin yung start, ayan, so papansin nyo po dito sa may bandang baba, nag-i-export po or nag-render na po yung ating character. Ayan, so hihintayin lang po natin na matapos yung pagre-render ng ating character dito po sa Adobe Media Encoder. Pag natapos na po siyang ma-render, pwede na po natin gamitin yung ating character, pwede na po natin ilagay sa mga video natin yung ating character. Ayan, so ganun ko po ginagawa yung mga character na ginagamit ko po sa aking mga video. So hindi ko pa po tinuro lahat ng mga pictures po na nandito dahil sa sobrang dami po nito, matatagalan po tayo. Ayan, so gagawa na lang po tayo ng mga separate tutorials tungkol po dito. Okay, so ganun po ang proseso kung paano pagsalitain at paggalawin ang isang karakter gaya ko. Ayan, sana po ay may natutunan kayo sa mga ibinahagi naming idea ni Boss Mike. Okay, so mga ma'am and sir, kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa channel ni Boss Mike, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe at i-click yung bell button para ma-notify po kayo kung meron tayong mga bagong tutorials. At sana po, i-like niyo din po itong video natin na ito. Muli, maraming salamat po at kita-kits sa susunod na video tutorial. Bye-bye!